Civil Service Eligibility at Career Executive Service Eligibility. Magkapareho ba sila? Paano mo malalaman kung saan ka pwede mag-apply? Tara, linawin natin to. Sa totoo lang, ang CSE at SESE ay parehong government eligibilities. Pero, magkakaiba ang kanilang mga gamit at levels. May 3 levels ang civil service eligibility. Kung ang target mo ay first and second levels, dapat mag-apply ka sa CSE, subprofessional, and professional levels. Ang sub-professional level ay para sa mga clerical at administrative role. At ang professional level ay para sa technical at managerial positions below salary grade 25. At ang third level naman ay para sa mga executive positions sa gobyerno from salary grade 25 to 30. Kaya kung ang target mo ay salary grade 1 to 24 positions, dapat mag-apply ka sa CSE. At kung ang target mo ay sa positions na salary grade 25 to 30, dapat mag-apply ka sa CSE. Ngayon, pag-usapan natin ang mga agencies na may hawak ng mga ito. Ang Civil Service Commission ang nagre-regulate ng civil service examinations. On the other hand, ang SES eligibility process ay nire-regulate ng Career Executive Service Board. Ang tanong, dapat bang dumaan sa CSE ang gustong mag-apply sa SESE? Dahil salary grade 18 ang entry position sa SESE ang dapat mag-apply, ang ibig sabihin nito ay pasado na sila sa CSE or board exam. Dapat pang duman sa SESE ang pasado sa CSE kung mag-a-apply siya sa SES positions? Dapat. Ngayon na malinaw na ang issue tungkol sa CSE at SESE, ay pwede ka nang pumili ng eligibility na para sa'yo. Kung gusto mong maging CSE or SESE, no worries. May mga reviewers kami para sa dalawang ito. Click the link in our bio.